Good morning po sa ating lahat. So, sa umaga pong ito, nais ko lang pong ibahagi kung ano yung observation ko sa mundo. Kanina po meron po akong post na nakita. Hindi ko po alam, hindi ko sure kung saan. Pero parang may nagtanong po sa weather forecast. Sabi niya, darating pa raw ba yung panahon na babalik pa daw po ba sa dati yung klima o yung panahon? Hindi ko po klinik yung video. Pero kinuha ko lang po yung katanungan para ibahagi dito sa vlog natin, no? Pero ngayon sasagutin ko po ba, no? Yung tanong, gusto niyo malaman, babalik pa po ba sa dati yung klima o yung panahon? Hindi na po. Never. Nasabi ko po yan, hawak ang Biblia, hawak ang mga katotohanan ng Biblia, due to the escalation of things, siguro maiibsan yung El Nino, matatanggal talaga yung El Nino, pero yung pag-escalate ng change ng weather, part po yan sa end times. Hindi na po pwedeng maging katulad ng panahon ng 2026, yung panahon ng 2011, yung panahon ng 2012. Actually, kahapon meron po akong parang reminiscing, no, ng mga nangyayari, holding the old notebooks, yung mga ginamit namin sa BS, sa Bible studies, iba't iba mga libro, mga gamit, and then pinuntahan ko rin yung mga dating places na pinupuntahan namin dati. The same place pero iba na po. Parang may nagbago. And at the point sa puso mo, parang meron kang hindi mapaliwanag na may nagbago pero parang hindi ko yata alam. May nagbago pero parang hindi ko tansyado kung ano ba yung nagbagong yon. Well, isa lang po ang sagot po dito. Jesus is coming very soon. Yung diwa ng mga tao ngayon, mas iba kumpara sa diwa ng mga tao noong 2012. Bakit po ba 2012 ang ginagamit ko na basihan? Sapagkat ang 2012 ay hindi naman ganun ka masyadong malayo at hindi rin ganun kalapit. Kasi kung gagamit tayo noong 1980s, talaga naman pong milya-milya ang layo. O kaya noong 1970s, pare-pareho tayong hindi pa tao. Pero ayon sa mga nakausap ko noong dekada 70, no? Yung mga nabuhay noong dekada 70, noong 70s, ay, tuwang-tuwa yung matatanda. Natanong ko lang, tuwang-tuwa sila magbahagi. Sabi niya, we had a great time during those times. Meron kami magagandang music. Sabi niya, magaganda yung mga sikat na mga kanta noon, mga Bee Gees, Carpenters, sabi niya. Nandoon din daw yung mga Donna Summer, mga songs. Masasaya, sabi niya. Sabi ko, sabi it comes naman po sa faith. Ano naman po? Noon ang mga tao, simple lang, sabi niya. Mga tao noon, mas nakafocus sa pagtawag sa Panginoon. At bawat araw, mas maraming mga tao na may sense of God. Doon ako nag-agree sa kanya talaga. Agree naman ako sa lahat ng sinabi niya eh. Pero mas nag-agree ako doon sa salitang sense of God. May sense of God ang mga tao noon, nung wala pa tayo sa mundo. Talagang bawat araw talagang ang Lord lagi nilang kinakausap habang nagkakape. Yes, ako hindi ko na po natanong ang relihiyon ng matanda, pero alam ko na sa old religion siya, ganun pa man. May sense of God ang mga tao noon. Kasi mas madaling magbahagi ng salita ng Diyos dun sa mga may sense of God. Sapagkat hindi na sila makikipag-argue regarding things. Pero right now, I think 2026, kumpara sa mga panahon na yan, balik tayo sa 2012. 2012 lang eh. Noong 2012, kung lalabas ka dyan at magyayaya ka ng Bible studies, no? Sabihin mong sa 5 tatawagin mo, 2 sasama sa'yo. Ngayon, sa 2 tatawagin mo, walang sasama sa'yo. Ganon katindi. So, it's so sad seeing these things. Mas priority ng mga tao ngayon yung mga pag-idolize sa mga kapwa-tao. I mean, I'm so frustrated seeing people mas binibigyan ng priority ang pag-idolo sa kapwa-tao, pag-idolo sa pera, pag-idolo sa kasikatan,
Hindi ko sasabihin, hindi naman masama ito. Well, masama po yun. Hindi po maganda yun. Pwede kang humanga pero not to the point na parang you're idolizing. Alam niyo itong doktrina namin tungkol sa pag-idolize ng mga people, napag-aaralan namin to, ang binibigyan namin ng example dito, yung 3 kabataan doon sa nasasakupan niya ni Nebukadnezar, wherein nagpatayo siya ng estatwa. Sabi niya, ang hindi sasamba sa estatwa ko, mamamatay. Hindi lumuhod yung 3. Alam niyo na yung story. Nilagay sila sa pugon, hindi naman sila nasunog, hindi ba? Alam niyo po ba yung mga ganyan na mga bagay? Yung mga masyadong idolatry, mga ganyan, alam niyo po ba yan? Sineset na po yung stage yan sa Antichrist. Okay? Mag-iingat po tayo sa mga ganyan. Well, hindi masamang humanga, pero yung idolatry, yung paghanga mismo sa mga sikat na mga celebrities, mga singer, no? Minsan itong mga singer na ito, sasabihin nila, mas popular pa kami kay Jesus Christ. At alam naman ninyo kung ano yung mga nangyayari sa mga tao na in public, hinuhumiliate ang Panginoon. Hindi magandang balik sa kanila. Hindi po ba? So, yes, this is the time na mas escalated ang mga bagay na yan. Kumpara noong nangyari yung isang sikat na grupo na nagsabi, mas sikat daw sila kay Jesus Christ. Alam na po ninyo yun, no? Well, while ako, maganda yung mga awitin ng grupong yun, meron kami mga CDs noon. Pero siyempre, yung sinabi nilang yun sa Panginoon, I hope na born again sila. Na born again sila bago sila umalis sa mundong ito, no? Ayun po. At isa pa, ang nakita ko po ay itong mga kamangha-manghang, actually nakakatawa, ng mga ipinapakilala ngayon ng gobyerno ng Amerika tungkol sa mga UFOs. Ay, lagi pong laman daw ng mga news sa Amerika yan ngayon. What in the world is that? End times na talaga. Minsan may nakakausap din ako na prostrate. Bakit ba hindi pa dumating ang Lord? Baka ako, hindi mo sasabihin yan. Sabi ko, hindi naman sa kalendaryo kasi natin ang pagbabasihan ng Panginoon sa kanyang pagbabalik, kundi yung kalendaryo niya. Pero sabi ko, tandaan mo, sinabi niya yan, gagawin niya yan, babalik talaga siya. Ira-rapture muna yan, church. And then, lalabas ang Antikristo dito sa lupa para magsimula na ang tribulation. Yan po ang mga nakatakda na mangyari ng mga events. So, hindi po biro ang Great Tribulation. Dito ipaparanas ng Diyos. Puot ng Diyos yan eh. The wrath of God doon sa mga taong hindi siya kinilala. Kaya gusto ko sana yung mga ibang Kristiyano na naniniwala na mag-a-undergo na ng tribulation ng mga believers, pagtuunan nyo po ng pansin ito, wrath of God. Bakit naniniwala ba kayo na nasa inyo pa ang wrath of God? Kung Kristiyano ka, na nasa iyo pa ang wrath of God, that's too impossible. Sapagkat ang sabi ng Bible, mula sa kadiliman, nilipat tayo sa kaliwanagan, at mula sa kamatayan, nilipat tayo tungo sa buhay. So it's too impossible for you, even a sect, to think na meron ka pang wrath of God, na pwede ka pang i-wrath of God. I mean, come on. That will never happen. Kaya, blessed hope po ang rapture. The rapture will happen anytime soon. Hindi ako magsasawang mag-vlog araw-araw, sabihin, magra-rapture na, malapit na. Okay? Just ganito, ganyan. Yung mga Kristiyano ba dapat mag-prepare? Hindi po. Kasi bilang mananampalataya, prepared na po tayo nung tanggapin natin ang Panginoong Jesus bilang Lord and Savior at paniwalaan yung finished work niya sa krus. Yun lang po naman ang pinaka-basihan dito. Yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, yun at yun lang po ang basihan upang ma-rapture ang isang tao. You cannot be raptured by your own good doings or right doings na ginagawa, good doings, mga good works mo, lalo na hindi tungkol sa religion mo, no? Kaya ang Panginoong Jesus lang po ang dahilan para ma-rapture ka. If you will believe na siya ay namatay sa krus para sa'yo, para bayaran ng kasalanan mo, past, present, future, maliligtas ka. Walang pagdududa. Maliligtas ka dahil sa ginawa niya sa krus at hindi dahil sa kung ano pa man na pwede mong gawin. Ka-good vibes ka na ba? Kung hindi pa, maging ka-good vibes na by clicking the subscribe button. Share this video. Share Jesus. Thank you po.